Skin and Hair by Coach Joy Quinto. Ayan, take it away, Coach. Good morning. Ayan, thank you Coach Jane. Ayan po. Good morning sa lahat. Ayan. So, bago po ako mag-start sa aking topic, magpapakilala po muna ako. Ayan po. Ako po si Coach Christine Joy Quinto. 30 years old po ako. Ayan po yung nasa picture. 23 years old pa lang po ako niyan. So, 23 years old, laging napipilay kasi ang taas ng uric ko. Tapos tumataas na din po ang ano ko diyan, BP. Ayan. So, dahil sa proper nutrition, natulungan po akong maayos yung mga discomfort na nararamdaman ko. And ginamit ko din po ang product as prenatal supplement, and ngayon po nagpapadede po ako, ginagamit ko rin po siya. So, and ang pinakaano po, dati po ang discomfort na nararamdaman ko din, isa po sa discomfort na nararamdaman ko is yung nagkaroon po ako ng skin asthma. So, yung mukha ko po, punong-puno po yan ng sobrang katipot na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. And ang laki po ng nagagastos ko nun sa derma. And salamat po sa Herbalife kasi, ayun po, unti-unti pong nawala yung kati-kati na mukha ko. And hanggang, yun po, ilang years na ako nag-Herbalife, totally nawala na siya. And ayun nga po, ang kagandahan kasi dito sa community natin, ah everyday marami po tayong natututunan, and yung nakakasalamuha po natin dito is yung mga positive na tao. And ayun nga po, yung pag nakikinig po kayo every Sunday po kay Mother Arlene, napaka ano po, ah sobrang laking tulong po sa atin sa pang-araw-araw natin na buhay. Kumbaga, ano po tayo, ibang ibang ano po, ibang klaseng ano po, yung lakas ng loob ang ah, mangyayari po sa atin pag nakikinig po tayo doon. Ayan. So, ah, balik na po ako sa aking topic, and ayan po. So, ayan, nabanggit ko nga kanina, nagkaroon po ako ng skin asthma. So, ano ba yung, ano ba yung makakatulong sa atin? Ayan, balik tayo sa aking topic, and po, yung foods to nourish your skin and hair, understanding outer nutrition. Ito pong topic na to ay hango kay Dr. Laura Chacon Garbato. Siya po ang ating Director Worldwide Nutrition Education and Training. So, ayan po. So, karamihan po sa atin, hindi natin nabibigyan ng pansin ang ating balat and yung ating hair. So ito po palang mga to ay may malaking role sa ating kalusugan. So ano nga bang outer nutrition and bakit po ito mahalaga? So ayan, so alam naman natin ang skin natin is the body's largest organ. So nagsiserves ito as the primary barrier against pathogens in the environment, yung mga bacteria, ganon. So, ang ating balat ay nagsiserves din as a protection from a loss of fluid from inside the body. So, samantala, yung ano naman natin, yung hair naman, nagpo-provide sa heat insulation and cooling and protects us from ultraviolet radiation. Imagine natin kung wala tayong balat tapos ganito ang temperature natin, 'di ba? Sobrang init. Ayan, next po. So, sabi dito, your skin and hair require the right nourishment to be able to perform their function. So, ayan po. So, yung ang function ng ating balat, ayan po, na syempre, alam natin, protection, ang ano din natin, ang skin din natin is thermoregulation. And ayan, sensory perception, secretion, and excretion. So next, ayan.
So, ayan nga po, what you eat affects the health of your skin and hair. So, kaya yung nabanggit ko kanina, kaya, excuse me, kaya po pala ako nagkaroon siguro ng mga ano dahil sa unhealthy na kinakain. So, ayan po, sabi dito, the condition of your skin and hair is affected by your diet, age, environmental conditions. So, ayan, kung mapapansin nyo po, di ba? Yung mga kasamahan po natin na mas matagal sa Herbalife, mas magandang skin, 'di ba? Mas bata, mas mas bata sila kumpara nung hindi pa sila nag-Herbalife, yung mga itsura nila. And you can't control some of these factors, but you can manage what you eat. And so it supports your skin and hair. So ayan po. Next po. Ayan. So, eat protein-rich foods to repair your cells. So, sabi dito, ang protina po is also a primary material used to replace worn out or yung mga dead cells natin. So, ayan. A diet low in protein can cause a loss in skin tone. Yan po, yung panlalagas ng buhok, naminipis ang buhok natin, and yung nagkakaroon po ng wrinkles. So, ayan. So, ano nga ba yung pwede nating pagkunan ng ano, yung source ng protein? So, ayan, may ano tayo. Pwede tayong, ayan po, chicken, meat, fish, soy, or tofu. And yung ano natin, meal replacement protein shakes like yung F1 shake natin. So, ayan po. Next po. So, ayan. So, get your vitamins. Ayan. So, vitamin A, ano bang ginagawa ng vitamin A? Vitamin A stimulates the production of new skin cells and prevent hair loss. So, ayan. So, ang isa sa mga, ang good sources of vitamin A are fruits. Ayan po, makikita niyo sa picture. Fruits and vegetables are rich in yellow to red pigments as well as green leafy vegetables. So, doon po tayo pwedeng kumuha ng vitamin A. And next po. So, ayan. So, ayan naman, vitamin C. Ano bang ginagawa ng vitamin C? Sabi dito, vitamin C is a crucial for the body to be able to naturally create its own collagen. Ayan, 'di ba? Ang collagen, alam natin yung sa mga makikita nyo sa mga pampaganda, sa lotion. Ayan. So, vitamin C is also involved in the information of certain lipids that help to reconstruct the epidermis, the outermost layer of skin kapag ano po siya, na-damage. So, yun palang ginagawa niya. So, saan ba tayo pwede kumuha ng vitamin C? So, good vitamin C sources are citrus fruits, yung maasim, such as oranges and lemons, peppers. Peppers, meron din pala. Strawberries, broccoli, and kale. Ayan. So, next po. Ayan, vitamin E. So, ano bang ginagawa ng vitamin E? Vitamin E functions as antioxidant due to its ability to rapidly expel radicals. So, ayan. Vitamin E, nakakatulong din po siya to strengthen skin barrier function. So, saan ba tayo pwedeng kumuha ng vitamin E? So, ayan po, yung sunflower seeds, almonds, peanuts, pumpkins, and red bell peppers. Ayan. So, ayan. Try collagen-rich foods and supplements. So, ayan, sabi dito, collagen can increase skin elasticity, skin density, reduce wrinkles, and supports a smooth skin. So, ayan po yung mga example of collagen-rich foods includes, yan nga po, yung leafy greens, red and yellow vegetables, berries, citrus, fruits, fish, chicken, egg whites, avocados, soy,
beans, and white tea. Ayan po yung mga collagen-rich foods. And next po is, ayan, finally, don't forget to stay hydrated. So, ayan po, ang laking tulong ng water sa ating katawan kasi ang katawan natin ay 70% made up of water. So, ayan po, sabi dito, about 25 to 30% of skin tissue is made up of water. And ayan po, napaka-importante po to drink lots of water, of fluids to avoid dry and dehydrated skin. Lalo na po ngayon sa ano natin ngayon, sobrang init. Ayan. So, ayan po. Ah, tapos na po ang aking topic and sana po marami po kayong natutunan. And back to you po, Coach Jane. Salamat po.